Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong press con. Press con dito kay Amy Marcos. Gives an update on pressing issue and ito sa kapihan sa Senado. Alright, intro muna tayo guys. Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video dito kay Rob Tree. Alright, panoorin po natin. Ito ay Senator Amy Marcos. Alright, Senator Amy Marcos gives an update pressing issue concerning the 2025 national budget and other concern. Alright, panoorin po natin. Let's get it on. Sa DBM, na huwag tayo mauwi sa sistema ng FLR, yung mahiwagang four-letter release na talagang palakasan at lahat ay lumulit sa DBM at sa mga bossing ng DBM para makakuha ng project. Pati naman yung mga project na binanggit at inaasahan ng taong bayan sa SONA, parang nawala na kasi isa na lang yung linya sa BICAM report, yung tinatawag na various infrastructure project. Pag tinatanong mo, sasabihin nila, VIP kasi yan, VIP. Anong VIP? Nagkakaduda tuloy lahat. Anong VIP yan? Sino siya? Various infrastructure project, very important persons, very important party list. Sino talaga ang nasa likod ng VIP, ng DPWH 1.1 trillion na tumataginting sa budget natin? Grabe, no? 1.1 trillion? Yung privilege speech kahapon, sabi nyo, sa pakiwari nyo, may nangyaring himala pagdating sa BICAM. Part mo kayo ng BICAM panel. Tingin nyo, sino ang involved? Sino ang nagkaroon ng kapabayaan? Bakit nakalusot? Yung sa tingin nyo yung mga himala na nangyari sa 2020? Hindi ko alam kasi BICAM panel nga kami, pero nag-picture taking lang kami. Alam naman ninyo yung sistema. Ako'y humingi ng tulong. Talaga umpisa pa lang, sinabi ko na. At sumulat ako. Formal akong sumulat sa ating SP, sa Chair, Grace Bo. Sumulat naman talaga ako at sinabi ko sa kanila kung maaari, pwede ba? At tinanggap nila yung sulat ika-5 ng Nobyembre na nakikiusap ako, gawing klaro ang BICAM conference, gawing publiko para magkaroon ng diskusyon, malaman ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na line by line, yung malalaki man lang, yung bilyon-bilyon. Huwag naman yung nagugalanta na lang kaming lahat at biglang yung hawak mong subcommittee na pinagtsagaan mo na i-debate, i-hearing, ilang beses nakikisuyo ka. Nako, ilang beses kami nagmi-meeting, formal meeting, 2 beses kami nag-hearing sa subcommittee ng DSWD, baka tapos ilang meeting na informal, sangkatutak na tawag, sandamakmak na papel. Abay, wala nang banggit ng akap. Biglang sumulpot na naman sa BICAM. Saan galing yun? Wala sa prioridad ng Pangulo. Wala rin naman dun sa Congress version. Wala rin sa Senate Committee. Bakit biglang umapir yan sa BICAM? Nagulat naman ako at nalulungkot ako kasi kumbaga dinedma lang yung sulat. Dinedma rin si Senator Bato na sinabi niya, pwede ba? Wag tayong magmumukhang tanga. Pwede bang pag-usapan muna para mabasa namin at least. Noong November 28 yun. Tapos nung December 11, yung ikalawa at huling meeting ng BICAM, sabi nila magpipirmahan na. Sabi ko, asan report na mabasa man lang? Sabi na, wala pa eh. Ganon. Ayoko na, natakot na ako. Dalam-dala na sa ganang isapin. Gusto kong makisama, pero kung blanco at kulang-kulang ang dokumento, paano ka naman pipirma? Tapos nilang. So, hindi na ako sumunod noong December 11, sa madaling sabi. At sa wakas, nung mga bandang alas 6 ng hapon na yun, napadala yung email sa opisina ko at doon nakita ko na nakapirma na yung ilan. Pero nakausap ko yung ibang senador, diskumpiyado sila kasi yung napirmahan nila, yung front page lang. Yung iba talaga hindi sila happy kasi nung nakita nila yung ibang pahina, ano to, ba't ganito? Pati sila nagkagulatan. Pero binilang na yon as 16. Hindi na pwedeng bawiin. Hindi na daw pwedeng bawiin kahit page 1 lang sa 100 plus ang pinirmahan dapat. So, si Senator... Kasi yung sa rules kasi ng House, talagang klarong-klaro na every page ka pipirma. Dito sa atin, wala namang klarong rules pero nakaugalian na, tradisyon na at custom. So, si Senator Grace Post, Chairman ng Committee on Finance, ang inyong inasahan, pinaglaban sana yung Senate version pagdating sa BICAM? Well, alam naman natin na aminado naman si Chair na hindi siya masyadong sanay sa budget at magpapatulong talaga kay SP. Kaya ang alam ko, sina SP ang nakipag-usap. Basta ang alam ko, hindi ko alam kung sino nagtipon-tipon, basta ang alam ko talaga, hindi kami kasali.
Ma'am, Yun ang klaro sa akin kasi wala ako dun eh. Ang nakita ko na lang, yung first nga, yung 28 November, tapos yung 11 December. Ayun, yun lang yun. pero before December 11, ma'am, nabigyan ba kayong advance copy or hindi? No, I didn't get a single copy, which is why I determined not to go, fearing that I would be compelled to sign dahil nasa publiko ka na, kahiyaan na, makisama ka, pipilitin ka pumirma, nakakahiya naman yung ganun. So, kung para sa inyong best remedy, ibalik sa BICAM, direkta niyo na po ba nakausap si PBBM? Hindi. Oo, kaya nga, sinasabi ko nga, sana, payuhan na lang. Kasi technically, tama naman na hindi na pwedeng ibalik sa BICAM kung nasa desk na niya. Pero alam natin ang katotohanan. Ang nangyari dun sa Seafarers Act, nakakatuwa nakaupo na kami lahat sa Malacanang. Ceremonial na lang, picture taking kumbaga, tapos na. Biglang February 26 ng Lunes, ando na kami, alas 9 pa lang, initial schedule ng signing for Magna Carta amendments. Abay, matindi yata ang lobby tungkol sa escrow account at may mga shipping groups na umaalma sa napakaraming requirement daw. Isipin nyo, 7 buwan bago natapos at nakipagbunuan ulit, September 23. So, ibig ko sabihin, it can be done. It can be done. If we are determined to make a change in the budget, it can be done. The Anti-Agricultural Economic Sabotage Act suffered the same fate. I know that Senator Villar had the... And dapat ayusin ng budget na sa 2025. long purgatory of waiting, constantly renegotiating, and meeting with the BICAM, with the congressman, and with the executive to finally come out from 11 December 2023 to 30 September 2024. Halos ang taon yun tagal Ma'am, do you have plan to personally talk to PBBM para sabihin yung mga... Well, alam ko naman, kilala ko naman ng kapatid ko, ang instinct niyan, wag makialam. Ayaw niya nang hihimasok, nang gugulo. Pero para sa akin, wag naman pinapahamak yung aking kapatid. Palibasa mabait, hindi naman ibig sabihin kinakailangan samantalahin. Kaya kay ES na ako nananawagan, kay DBM Amina sa ating public works, DBM lalo. Kapag nauwi tayo sa FLR ng FLR, medyo masagwa na talagang tignan. Election year, next year, ginawa na nating AKAP, ginawa na natin MAIP, yung PhilHealth, AKAP, yung 4Ps, ginawa na natin for later release lahat ng public works at nawala bigla lahat ng flagship program. Puro sa palakasan ang dating. Hindi naman maganda yon kasi talagang eleksyon na. So, para sa akin, isang problema yung proseso. Kasi nga, nagkagulatan na naman. Ikalawa, yung problema, yung pera, hindi napunta sa inaayon, hindi napunta sa utos ng ating konstitusyon at sa batas. Pero ikatlo, para sa akin, kung inagaw yung pera ng nararapat, abay, inagaw din ang dignidad at ang dangal ng Pilipino. Kasi sa bawat sandali, luluhod ka pipila ka, magmamalimos ka para lang kumuha ng tulong. Hindi naman tama yung ganun. Pero dun sa last meeting ng BICAM, sa statement ni Senate President Chis Escudero, inassure niya na yung 2025 BICAM report, sumusuporta daw sa mga priority programs and projects ng administration dahil dapat daw suportahan yung administration considering na ganun kalaki ang naging boto ni PBBM. Kayo mong inassure niya nung signing na ng BICAM report. Hindi ko kasi narinig si SP, hindi kasi kami nag-caucus, kaya hindi ko masyadong alam kung ano ibig niya sabihin. Ang akin lang, yung statement din kanina ni Pangulo, tama naman yung sinasabi niya. Wala naman dun sa NEP. Wala naman dun sa Congress version. Sabi niya, tama, totoo, exactly what happened to me. At saka, nagulat na lang dun sa BICAM, dito daw niya. Tama naman yun, sa palagay ko. Sakto naman yung sinasabi niya. At gusto ko sana balikan, Section 25. Hindi ko nabanggit sa speech ko. Article 6, ang haba na. Tinititigan na ako ng maigi ng mga bossing namin kagagabi. Pero yung Section 25, tungkol sa budget yan, sa Konstitusyon, ang liwaliwanag, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President. Walang increase, pwede magbawas. So, bakit iba-iba yung nagawa? And then, no provision shall be embraced unless it relates specifically to a particular appropriation. Wala nga particular Various infrastructure projects. Pipirma ka ba ng ganun? Ano yung various na yon? Ito, pag tinanong mo, di ko alam various infrastructure projects, BIP nga nagkakamali siya tuloy lahat. Ngayon, tapos the procedure in approving appropriations shall strictly follow the procedure for approving appropriations. Walang lihim, walang dilim sa ating saligang batas. Our Constitution is neither obtuse nor complicated. It's very, very clear-cut. It instructs us exactly what to do, and it's very, very clear that there appear
to be violated. May basis o kung sakaling may question sa Korte Suprema sa yung provision ng 2025 budget mo. Sana wag na tayo mauwi doon. Sa totoo lang, yung kinautasan naman, wala namang pangkuha ng abogado, wala namang lobby. Yung mga may sakit na umaasa sa PhilHealth, paano naman yung pupunta sa Korte Suprema? Dudulog ba naman ng kanilang hinaing yung ating 4Ps? Hindi naman kaya ng ating mga retired sundalo. Paano ba naman yung mga yung pupunta pa sa Korte Suprema? Gawan na lang natin ng paraan. Kaya sana yung DBM, Secretary Amina, please, wag naman FLR naman ang uwian natin. At saka yung ating Secretary Bersamin, ibalik na lang natin yung pakiusapan na nangyari dati nung hindi katanggap-tanggap yung ilang batas nung nakaraang taon. Ma'am, doon sa 2024 budget, Alright. disappointed ka rin, na-surprise ka rin. Alright guys, ayan na panood at napakinggan po natin ang budget para sa 2025 national budget and other concerns. Ayon kay Senator Amy Marcos, give an update on this pleasing issue concerning the budget. Alright, maraming salamat sa panonood. Patinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating reaction video. And don't forget to subscribe the channel Rob Trip. Alright, thank you so much. And peace out.